Adventurous si Lenny at ang tatlo pang kaibigan niyang sina Kyla, Archie at Lester. Mahilig silang pumunta sa mga undiscovered scenic spots sa bansa. Isang araw ay may nabalitaan si Archie na isang secluded na isla, ang Isla Asteria. Marami raw magaganda at rare breed na malalaking uri ng bulaklak doon. Malakristal din daw sa linaw ang tubig. Ang buhangin sa dalampasigan ay pinong-pino at ubod ng puti. May virgin forest din daw roon na pinagkakanlungan ng maamong hayop na tumutumbok sa kabilang kalsada. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Nagpabuka agad sila ng flight para makarating doon. Pagbaba ng eroplano sa airport, naglakbay sila ng 2 oras sa kapatagan. Saka sila sumakay ng bangka at naglayang ng 1 oras. Pagbaba nila sa Sitio Talisay, ay ipinagtanong nila kung paano makakarating sa isla. Nahirapan silang hanapin ang naturang lugar. Pakiramdam niya ay walang may balak na magturo sa kanila sa isla sa mga napagtanungan nila. What's wrong with these people? Bakit parang ipinagdadamot nila sa atin ang direksyon? Nabubugnot na sabi ni Kyla. Naglalakad sila noon sa gitna ng mainit na araw. Isla Asteria ba ang hanap ninyo? Sabi ng isang lalaki sa likod nila. Napalingon sila rito. Napakagwapo nito. Bahagyang sinikosiya ni Kyla. Si Archie naman ay biglang nakalimutan ang pagpapanggap na macho at impit na kinilig. Oo, alam mo ba kung saan yun? Shit, na uutol siya. Parang may magneto ang ngiti nito. Taga roon ako. Pasensya na kayo sa mga taong napagtanungan ninyo. Pinangangalagaan lang kasi nila ang katahimikan ng isla. Hanggang maaari ay ayaw nilang ma-spoil ang natural na ganda niyon kapag marami nang nakaalam at dumayo roon. Anitohan bang hindi nawawala ang ngiti sa mga labi? So bawal kaming pumunta roon? Halatang nagpapakiyot na tanong ni Kyla. Hindi naman, mukha naman kayong mga hindi abusado eh. Tara, sasamahan ko na kayo. Tugon nito. Ilang minuto rin silang naglakad, saka sumakay ng isang malaking bangka. Pag-aari iyon ni Alano, ang gwapong lalaki na nakausap nila. Katutubo ito sa isla. Napasinghap siya nang sa wakas ay tumuntong na sila sa pangpang ng Isla Asteria. Napakaganda rito, bulalas niya. Hindi niya alam kung ano ang uunahing pagmasdan. Malaparaiso iyon sa ganda. Nang lingunin niya ang mga kaibigan, kulang na lang ay literal na lumuwa ang mga mata ng mga ito sa paghinga. Halina kayo. Ipapakilala ko kayo sa aming pununo. Untag ni Alano sa kanila. Sumunod sila rito. Umakyat sila sa isang mataas na burol na may nakatirik na malaking bahay na gawa sa nipa. May hagdang bato sa kaliwang bahagi ng burol. Nang makaakyat na sila, ay tumambad sa kanilang sari-sari at nagagandahang malalaking orkidyas at iba pang malalaking uri ng bulaklak. Kumatok sa pinto si Alano. Maya-maya ay binuksan iyon ng isang may edad na babae. Tumutok ang mapanuring tingin nito sa kanila. Sila ba, Alano? Tanong nito sa lalaki. Opo, Hinda Milena. Nasa loob po bang pinunong abral? Magalang na tanong nito sa ginang. Makahulugang ngumiti ang ginang. Nang pagmasdan uli sila. Pumasok kayo. Nasa loob ang aking asawa. Pagkasabi niyo ay tumalikod na ito. Pagpasok nila, ay pinaupo sila ni Alano sa isang mahabang upuan ni Yari sa kawayan. Hintayin na lang daw nila ang pinuno ng mga ito roon. Maya-maya ay may lumabas sa isang matangkad na lalaki. Bagaman bakas na ang katandaan sa mukha nito, ay makisig pa rin ito. Nakangiting sinabi nito na malaya silang makakapamasyal sa isla anumang oras nila gustuhin. May ilalaan daw itong isang kubo na magsisilbing tahanan nila habang naroon sila. Hindi sila makapaniwala sa kabaitan ng pinuno. Maya-maya ay lumabas na sila. Ihahati daw sila ni Alano sa tutuluyan nila. Nang mapadaan sila sa mga kabahayan, ay napakunot na usiya. Pulos matatanda ang naninirahan sa isla. May mangilan-ngilang mga bata, pero wala siyang makitang kaedad nila, maliban kay Alano. Nang marating nila ang kubo, ay nagsabi si Alano na mamayang gabi ay may idadaos na kasayahan para sa kanila. Susunduin na lang daw sila nito. Friendships, grabe, muntik na akong mag-faint kanina, ani Archie.
At ang panty ko, muntik nang malaglag. Nahawakan ko lang. Ang gwapo ni Fafa Alano. Parang nais ko siyang rapin mamaya. Malanding bulalas nito. Tuluyan ang nawala ang katiting na tres na macho ito. Ako rin sis, mamayang gabi. Unahan na lang tayong molestyahin si Papa Alano. Segunda naman ni Kyle. Natawa at napailing na lang sila ni Lester sa dalawa. Inayos na nila ang mga damit nila sa wooden cabinet doon. Balak nilang mag-stay roon ng 1 linggo. Magbibigay na lang sila ng budget kay Alano para sa pagkain nila roon. Natulog muna sila dahil malamang na mapupuyat sila mamayang gabi. Ginising si Len ng marahang mga katok sa pinto. Pupungas-pungas na bumangon siya. Nang buksan niya ang pinto, ay bumungad sa kanya ang nakangiting si Alano. Naistorbo ko ba ang pagtulong ninyo? Ipinatatawag na kasi kayo ni Pinunong Abral at Hinda Milena. Magsisimula na ang kasayahan. Ganun ba? Sige, gigisingin ko lang sila. Tuloy ka muna. Paanyaya niya rito. Pinaupo niya ito sa sala. Saka pumasok sa kwarto para gisingin ang tatlo. Nang magising na ang mga ito, ay dali-dali na naglinis sila ng mga katawan at nagbihis. Kapag ko ay sumama na sila kay Alana. Nang makarating ay sa pinangyayarihan ng kasayahan, nakita niyang may mga nagsasayaw ng native dance. May mga dalaga at binata rin naman pala roon. Mas nakakarami lang ang matatanda. May bonfire sa gitna na nakakalatan ng talulot ng mga bulaklak ang buhangin. Sa isang panig ay may mahabang mesa na puno ng mga prutas, pagkain at isang banga ng inumin na sa hinuha niya ay alak. Wow, ganito ba talaga kayo sa mga bisita? Natuto ang tanong ni Kayla kay Alana. Mahalaga sa amin ang mga bisita. Nakangiting tugon ni Alana. Nang sumulyap si Rito, ay tila may nasilip siyang makahulugang kislap sa mga mata nito. Maya-maya ay nagsasayawan na sila. Nang maupo silang apat sa harap ng bonfire, ay tinagayan kagad sila ng alak ni Alana. Game naman na uminom sila. Malakas uminom ang mga kaibigan niya. Siya lang ang mahinang uminom kaya naman sa ilang tagay lang ay nahilo na siya. Parang gusto na niyang matulog. Nagpaalam siya sa tatlo at kay Alana na babalik na sa kubo nila. Samahan na kita, Len. Madilim na sa dadaan. Alok ni Lester. Umuo na lang siya. Inalalayan siya nito sa pagtayo. Nang makarating nila ang kubo, ay inalayan siya ni Lester pahiga sa kama. Okay ka lang ba rito, Len? Concern na tanong nito. Yap, sige na. Baka hanapin ka ng dalawa roon. Pagtataboy niya rito. Pag-alis nito ay nakatulog kagad siya. Naalimpungatan si Lenay sa ubod ng lamig na dapyo ng hangin mula sa bintana. Tumayo siya para isara iyon. Akmang isasara niya iyon nang maagawang pansin niya ng kubo, nakanugnog ng kubo nila. Mula roon ay naglalabasan ang mga matatanda. Kulubot na kulubot ang mga balat ng mga ito. Patungo ang mga ito sa direksyon ng kasayahan. Maya-maya ay natutok niya ang kanyang bibig nang makita ang sumusunod sa mga ito. Mula sa buhangin ay bumabangon ang mga kulay uling na nilalang. Tanging mga mata lang ng mga ito. Naanimo nagliliyab na kulay murang asol at ang bibig na may matutulis na pangil ang makikita mula sa dilim. Nanindig ang mga balahibo niya. Anong klaseng mga nilalang ang mga ito? Sinaklot siya ng pag-aalala ng maisip niya kung saan patungo ang mga ito. Nasa panganib ang mga kaibigan niya. Puno man ng takot. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo nang masigurong wala na ang mga nilalang. Pupuntahan niya ang kanyang mga kaibigan. Nang malapit na siya sa pinagdarausan ng kasayahan, ay nagkubli siya sa isang halaman. Nakita niyang pumwesto sa gitna si Pinunong Abral. Sa magkabilang gilid ay may nakatayong magkaekes na matataas na kawayan na may hagdan. Mga kapatid, muling dumating ang pinakahihintay natin. Bilog na naman ang buwan. Panahon na naman ng pagbabalik ng ating sariwang anyo. Magsiluhod kayo. Malakas na sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang inilalabas ang nakagapos na sina Archie at Kayla. Pilit nagpupumiglas ang dalawa. Ibinitin ang mga ito ng patiwarik sa kawayan. Lumapit si Alano at may isinahod na malaking banga sa tapat ng ulo ni Archie. Natutok niya ang bibig nang lumapit ang pinuno at ginilitan sa leeg si Archie. Nagtitilis si Kayla. Lumapit ang unang grupo. Sigaw ng pinuno. Lumapit dito ang ilang matatanda na nakita niya kanina.
Lumuhod ang mga ito patalikod sa harap ni Archie. Isa-isang binulungan sa bumbunan ni Pinunong Abral ang mga ito habang pinagsasasaksak ni Alano sa iba't ibang parte ng katawan si Archie. Tumulo ang dugo nito sa banga. Kapag ko ay sumalok sa banga si Pinunong Abral at isa-isang binuhusan sa ulo ang mga ito. Nanlaki uli ang mga mata niya nang makitang unti-unting nananariwa ang katawan ng mga matatandang binuhusan ng dugo. Nang magsipagtayuan ng mga ito, ay batang-bata ng itsura. Maya-maya ay nakita niyang kay Lata Calagna sa pagkakabitin si Archie. Muntik na siyang maduwalang makitang pagkalapag sa lupa ng bangkay nito, ay pinagkaguluhan ito ng mga sunog na lilalang. Nang tantana ito ng mga iyon, ay kalansay na lang ito. Naiyak siya. Sumunod na nilapitan ng pinuno ang nagtititiling si Kayla. Lumapit si Alano sa pinuno at bumulong. Ang dalawa pang bisita, kunin sila. Utos ni Pinunong Abral. Nanlamig siya. Umalis kagad siya sa pinagkukublihan at tinalunto ng mas madilim na parte ng pinagkukublihan niya. Kailangang makaalis siya roon. Naalala niya si Lester. Nasaan na kaya ito? Nang makita niyang may daraan sa gawin niya, ay nagkubli siya sa isang puno. Nang makalagpas ang mga ito roon, ay akamang aalas na siya nang may biglang tumakip sa bibig niya. Sinaklot siya ng takot. It's me, Lester. Bulong nito sa tenga niya. Nakahinga siya ng maluwag. Pagbaling niya rito, ay umakap siya rito sa matinding relief. Sina Archie at Kayla, nanginginig na sabi niya rito. Alam ko, gustuhin ko mang silang tulungan, wala akong magagawa. Let's get out of here. Sa guba tayo dadaan. Dito, magkahawak kamay na mabilis na silang umalis doon. Lakad-takbo ang ginawa nila. Hindi nila alintana ang matitinik na halaman na dinaraanan nila. Nakatulong ang liwanag ng buwan para kahit paano ay makita nila ang dinaraanan nila. Maya-maya ay nahinto sila ng makarinig ng mga ulang. Tila nagmumula iyon sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingala. Nang hilakbot siya nang makita ang mga nilalang na may asul na nagliliyab ng mga mata at mga habang pangil na nakaupo sa sanga ng mga puno. Nagsipagtalo na ng mga ito at pinaligiran sila. Lester, takot na sambit niya. May dinukot ito sa likulang bursa ng pantalon at spray sa mga sunog na nilalang. Nagsipag-urungan ang mga iyon at nagsuka. Sinamantala niya iyon para makaalis. Paspas sila sa takbo. Dito tayo, Len. Itinuro nito ang masukal na parte ng isla. Narito sila. Narinig niya ang mga boses mula sa malayo. Nahindik sila. Lalo nilang binilsan ang pagtakbo. Kumaliwa sila at tinulunto ng mas masukal na parte ng gubat. Pagod na ako, Lester. Sabi niya sa pagitan ng pagtakbo. Kaunting tiis, Len. Malapit na tayo. Hindi tayo pwedeng huminto. Hinihingal ding sabi niya. Maya-maya pa ay natanaw na nila ang kalsada. Halos maiyak siya sa tuwa. Nang lumingon siya ay nanlaki ang mga mata niya. Malapit na ang mga sumusunod sa kanila. Noon may dumangis ang jeep. Tarantang pumagid na sila at pinara iyon. Nakahinga sila ng maluwag ng huminto iyon. Manong tulungan hunin niyo kami. Hinahabol kami ng mga halimaw sa Isla Asteria. Frantic na sabi niya sa driver. Isla Asteria, dali sumakay na kayo. Anang driver. Pagkasakay nila ay pinaharurot kaagad nito ang jeep. Anong ginagawa ninyo sa isinumpang isla na yun? Tila nangingilamo na tanong ng driver sa kanila habang nagbibiyahe sila. Nagkatinginan sila ni Lester. Saka ito nagkwento. Napailing ang driver. Kayo talagang mga kabataan, oo. Kaakit-akit lang tingnan ng Isla Asteria dahil sa taglay nitong ganda. Ngunit kapag nagkamali kang tumuntong doon, bangungot ang daranasin mo. Pinamumugaran ng mga negriyo ang islang iyon. Mga kulay-uling na nilalang iyon na kumakain ng laman ng tao. May sa demonyo rin ang naninirahan doon. Ginagamit nila ang sariwang dugo ng mga tao para mapanatili ang batang anyo nila. Kaya walang sino man dito ang nagtatangkang lumapit man lang sa islang iyon. Niyang ituro ang islang iyon sa mga dayo ay hindi namin ginagawa. Alam namin kapahamakan lang ang idudulot ng isla sa kanila. Hindi naman namin pwedeng sabihin ang totoo sa mga magtatanong ng direksyon patungo roon. May ibinigay na sumpa ang pinuno nila na sino ang magsisiwalat sa mga dayo ng lihim ng isla. Mahabang salaysay nito. Paano ka nga pala hindi nakuha ni Alano? Naisip niyang itanong iyon kay Lester. Nang bumalik ako ang pagkahatid ko sa iyo, pinakiusapan ako ni Archie na kunin ang insect repellent spray
dahil nilalamog na raw siya. Nakalimutan daw niyang sabihin ng umalis tayo. Alam mo naman yun, conscious sa balat niya. Mapait itong napangiti. Naglalakad ako pabalik sa bonfire habang nag-i-spray ng insect repellent. Nang mula sa puno ay may tumalon sa harap ko. Nahalimaw na may asul na nagliliyab ng mga mata. Aksidenteng na-sprayan ko yun ng insect repellent. Bigla na lang nagtatarang at nagsuka. Mabilis akong bumalik sa kubo at in-sprayan ko ang paligid para protection mo. Pasensya ka na kung hindi kita isinama na lang. Tumatakbo ang oras para kay na Archie. At least ikaw may protection ka na kahit paano. Pero nang bumalik ako roon, natahimik ito. Nahula na niya nakita rin ito ang nakita niya. Nang balikan kita wala ka na sa kubo. Anito pagkatapos ng sandaling pananahimik, nagpaliwanag siya. Nalulungkot ako sa sinapit nila. Kung maibabalik ko lang ang lahat, hindi tayo tutungtong sa impyernong islang iyon. Naiiyak na sabi niya. Niyakap siya nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Kung hindi man natin sila nailigtas, alam kong naiintindihan nila tayo saan man sila naroon ngayon. Ipagdasal na lang natin sila. Pag-aano nito sa kanya.